Noong ilang hakbang na lang ang mga kalaban, ay agad nagsitalo ng mataas para dambahan sila Magnus. Pero nahinto sa paglalakad si Magnus noong magkakasabay na lumabas ang apat na mga elemento mula sa loob ng kanyang katawan. Isang malakas na daluhong ng hangin ang humampas sa mga lobo na nasa ere at tumalsik ang mga iyon papabalik sa mga puno. Nag-anyong tao na rin si Pyro at nagsimula ng magwala. Dumipa si Magnus sabay sabing, "Huwag kayong sasabay kay Pyro, sa ibang direksyon na tayo lumaban." Agad namang nag-iba ng direksyon ang mga kasama ni Magnus para hindi sila madamay pa sa pagwawala ni Pyro. Nagsimula na nga ang madugong labanan sa pagitan nila Magnus at ng mga mababangis na taong lobo na tagabundo. Sinugod ni Magnus ang pinuno ng mga taong lobo, yung sumigaw kanina at nag-utos sa kanyang mga tauhan. Bawat hampas noon ng kamay ay talagang puwersado, kaya tinatalasan ni Magnus ang kanyang paningin para hindi siya malinlang at hindi rin siya mapuruhan. Hanggang sa isang sipa noong pinunong lobo ang tumama kay Magnus na nagpatalsik sa kanya. Pagkabagsak sa lupa ay mabilis gumulong si Magnus dahil nakita niyang nasa ere na ang aswang na iyon, nakatalon upang bagsakan siya ng mga kamay na may matatalim na kuko. Mabilis gumulong si Magnus kaya hindi siya tinamaan, sabay flip patayo at buong pwersang itinaga ang kanyang espada sa liig ng nilalang na iyon. Hindi makapaniwala ang kalaban na makakabangon agad si Magnus, kaya hindi rin noon nailagan ang espada ni Magnus na tumama sa liig. Putol ang ulo noon. Pagkalingon ni Magnus sa kanyang likuran, ay may dalawang lobo ang nakakagat sa mga hita ni Tombi, tapos may nakakagat pa sa kaliwang braso nito. Habang patuloy din ang pagsaksak niya sa mga iyon gamit ang itak na hawak naman sa kanang kamay. Mabilis tinakbo ni Magnus si Tombi, sabay buong lakas na tinagpas ng espada ang liig noong isang lobo na nakakagat sa hita. Tinusok naman ni Tombi sa mata ang lobong nakakagat sa kanyang braso, kaya bumitaw na rin iyon. Hinanap ni Magnus si Maris at nakita niyang tumatalon-talon iyon sa mga bato at sanga ng punong kahoy na tumatakbo habang sinusundan ng tatlong malalaking itim na lobo. Mabilis tumakbo si Magnus at nauna sa direksyong tinutumbok ni Maris. "Maris! Sa kaliwa mo!" Sigaw pa ni Magnus, kaya iyon ang tinungong direksyon ni Maris. Pagkapatong ni Maris sa isang bato, ay malakas siyang tumalon patungo sa isang sanga ng puno, at siya namang paglabas ni Magnus at isang malakas na pagtaga sa gilid ng leeg ang isinalubong niya sa unang lobo. Isinaksak niya naman sa ilalim ng leeg noong pangalawang lobo ang espada at hindi niya iyon nabunot, kaya iyong punyal na lang ang ginamit niya noong tumalon siya at sinalubong sa ere ang panghuling lobo. Diretso niya iyong niyakap habang nakabaon ang punyal sa leeg. Hindi rin iyon agad namatay at nagpagulong-gulong pa sila sa mabatong lupa habang nagpapambuno. Pagod na tumihaya si Magnus sa lupa habang katabi niya ang malaking lobo na wala ng buhay. "Mags! Bumangon ka na dyan! Marami pang kalaban!" Sigaw pa ni Pandoy habang magkatalikuran sila ni Tombi. Noong bumangon si Magnus, ay may 5 malalaking lobo uli ang sumugod sa kanya, kaya tumakbo siya sa mga kakahuyan para doon niya lilituhin ang mga kalaban. Dadaanin niya sa pagpapaikot-ikot sa mga puno para hindi rin siya sabay-sabay na makasagupa. Habang lumalaban ay napapaisip si Magnus kung nasaan na ang mga gabay niya. Bakit wala siyang nakikita na lumalaban sa malapit sa kanila? Ilang saglit pa
ay naririnig niya ang kung ano-anong kaguluhan sa unahan. Mga nasasaktang lobo na halos katunog ng aso. Nagsisigaw ang taong lobo na nasa anyong tao pa at mga batang nag-iiyakan. Nagsimula na rin ang pagyanig ng lupa at humahangin na ng malakas hanggang sa mapatingala na si Magnus dahil tila may nakikita siyang liwanag sa unahan. Umasasabing parang nagliliyab ang buong kabundukan. Napasabi na lang siya ng, "Naku po, Pyro, ano na ang ginawa mo?" Noong maubos na nila ang mga kalaban, ay naramdaman na ni Magnus ang pagbalik ng mga elemento sa kanyang katawan maliban kay Pyro. Dahil nasa hugis tao pa ito na naglalakad papalapit sa kanya, agad namang nagsiatras sina Tombi, Pandoy at Maris dahil baka bigla na namang magwala si Pyro. Pero tahimik lang ito na nakatingin kay Magnus. "Magnus, patawarin mo ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Pwede mo na akong alisin bilang iyong gabay kung sa tingin mo ay nagiging pabigat na lang ako sa iyo dahil sa kondisyon ko ngayon." Sabi naman ni Magnus, "Bakit? Anong ginawa mo?" Nakayuko lang si Pyro tapos lumuhod sa harapan ni Magnus. Sumagot naman si Tiran sa loob ng katawan ni Magnus. "Magnus, tinupok niya ang buong pamayanan ng mga taong lobo. Pinatay niya lahat, mga babae, matatanda, bata, pati na ang mga bihag mula sa pamayanan, tinupok niya rin." Napahawak si Magnus sa ulo niya dahil papaano niya ipapaliwanag sa ginang ang nangyari sa dalawang anak nito. E di ibig sabihin, wala talaga silang nailigtas sa mga dinukot ng mga taong lobo. Maging ang buong pamayanan ng mga taong lobo ay naging abo na rin, kasama ang mga puno na nakapaligid sa pamayanang iyon. Bumuntong hininga si Magnus at sinabing, "Kaibigan, sige na, kumalma ka na muna at magpahinga ka na muna sa loob ko. Hahanap tayo ng solusyon sa problema mo. Hindi kita susukuan. Magkasangga tayo dito, pati na sa lahat ng problemang darating. Wala tayong iwanan, di ba, hanggang kamatayan? Sige na, tama na yan, pumasok ka na." Tumayo na si Pyro pero nakayuko pa rin. Tapos niyakap na ito ni Magnus, saka na-absorb na ng kanyang katawan. Malungkot na napatingin si Magnus sa mga kasama niya. Sabi naman ni Maris, "Bakit, Magnus? Anong problema?" "Wala na tayong maililigtas, Maris. Lahat ng naroon sa itaas ay tinupok na daw ni Pyro, kasama ang mga mamamayan na bihag ng mga taong lobo. Maris, kausapin mo na si Inang Kalikasan sa lalong madaling panahon. Kailangan ni Pyro ang tulong para makabalik na siya sa tamang kondisyon at magawang makontrol uli ang sarili." "Oo, Magnus, pagka-uwi natin, kakausapin ko kaagad si Inang Kalikasan." "Tara, umuwi na tayo." Malungkot na wika pa ni Magnus at umuwi na nga sila. Kahit pa walang may malubhang pinsala sa kanila, wala rin silang nailigtas sa mga bihag ng mga taong lobo. Pagkarating sa tahanan nila Aling Ansieta, ay agad sumalubong si Kai. "Inang Babaylan, maligayang pagbabalik po. Mabuti at ligtas kayong lahat. Ano na po ang nangyari sa mga taong lobo sa bundok?" "Wala na sila, Kai. Nalipol na. Maging ang buong pamayanan nila ay natupok na rin." "Ha? Paano po ang mga bata? Maaari namin silang kupkupin at palakihin sa kaugalian ng mga ukami para hindi sila maligaw ng landas at maiwasang pumatay o kumain ng tao." "Wala nang natira, Kai, kahit isang bata. Mabilis ang pagkalat ng apoy habang abala kami sa laban, kaya lahat din sila ay namatay." Hindi makapaniwala ang binata sa narinig. Hindi naman kasi nila hinihiling na lipulin ang buong lahi ng mga taong lobo. Kung maaari sana ay maiwan ang mga nais magbago at maturuan ang mga bata ng bagong kaugalian
para hindi masadlak sa kasamaan. Sige na kay, umuwi na kayo. Sabihin mo na lang kay Apong Takeda, matagumpay ang misyon. Hindi nyo na magiging problema ang mga taong lobo sa bundok dahil wala na sila. Salamat din sa pagbabantay nyo rito. Sige po Inang Babaylan, aalis na po kami. Paalam. Wika pa ni Kai sa Bayuko. At noong muling tumingala ay umalis na rin agad. Sila Magnus naman ay naligo upang malinis ang kanilang mga sugat. Iyong mga malalaki at malalalim na sugat ay ginamot ni Aguada, ang elemento ng tubig. Mags, yung mga pilay ba at bugbog sa tadyang, pwede rin kaya nating ipagamot sa mga gabay mo? Sabi naman ni Magnus. Ewan ko lang, gusto nyo tanong natin kay Pyro? Hindi ka na mabiro, Mags. Lagyan ko na lang ng omega o di kaya efficacent. Mawawala rin ang sakit ng bugbog pagkalipas siguro ng ilang araw. Tumatawang wika pa ni Tomby. Matapos makaligo ay saglit na nagpaalam si Maris na lalabas. Hahanap siya ng isang malaking puno kung saan niya kakausapin si Inang Kalikasan. Noong makahanap ay umupo na si Maris sa tabi ng isang malaking puno. Saka nagsimulang mag-meditate bago umusal ang mga kataga. Inang Kalikasan, ako po ito, si Maris. Ang inatasan mo bilang maging Inang Babaylan. Tinatawagan po kita para sa mahalagang bagay na kailangan kong isang guni. Ilang saglit pa ay huminto ang pag-ihip ng hangin sa kinaroroonan ni Maris. Nawala rin lahat ng tunog sa paligid. Oh, Maris, anong aking maipaglilingkod sa iyo? Inang Kalikasan, meron po bang paparating na malaking kalamidad o dilubyo? Ang gabay kasi ni Magnus na si Pyro, ang tagabantay ng elemento ng apoy, hindi mapalagay, nagwawala at natatakot. Paparating daw ang kanyang ama, si Helios. Makinig ka, Maris. May paparating na malaking digmaan. Nalalahukan ang mga tagapagtanggol ng kabutihan. Kasama ko kayong ipapadala roon. Hindi ko alam na kasamang aahon sa lupa ang Diyos ng apoy na si Helios. Pero kung isang elemento ng apoy ang may sabi niyan sa inyo, ibig sabihin totoo. Dahil may direktang ugnayan sila sa isa't isa, kaya't nararamdaman iyon ang gabay ng apoy. Bukas ng hapon, magtungo kayo sa Mindanao. Tutulong kayo sa grupo nila Lino. Isa iyong babaylan sa Mindanao. Aahon sa mundo ang karamihan ng mga elemento mula sa Astra. Magsasama-sama rin ang mga aswang at ang mga elemento ng kasamaan sa mundong ibabaw para sa kanilang pinakamalaking pagtitipon. Kailangan mapigilan ang kanilang paghahasik ng lagim. Walang gamot sa problema ni Pyro. Kailangan niyang harapin ang kanyang ama at labanan sa abot ng kanyang makakaya, kahit pa maglaho siya ng tuluyan sa mundong ito. Pero teka lang po Inang Kalikasan, kapag naglaho si Pyro, ay kasama na roon si Magnus, dahil hindi yun bibitawan ni Magnus kahit pa buhay niya ang kapalit. Maris, bilang Inang Babaylan, ay alam mong lahat ng buhay sa mundo ay may hangganan. Pero dapat maiwan ang kabutihan. Kung sakaling mangyari iyon, ay hindi malayong masawi nga si Pyro at si Magnus. Ganun talaga ang kalakaran ng kalikasan. Kahit mawala si Magnus, ay may bagong tagabantay ang itatalaga para magpatuloy ng tungkulin niya. Kaya gawin niyo ang lahat para magwagi sa digmaan na inyong pupuntahan. Bukas ng hapon, bumalik kayo sa punong ito. Ako mismo ang gagawa ng portal para makarating kayo sa kinaroroonan nila Lino. Sige na Maris, umuwi ka na at magpahinga. Pagpahingahin mo na rin lahat ng mga kasama mo para handa kayo sa laban. Sige po Inang Kalikasan, maraming salamat po. Wika pa ni Maris at muli nang bumalik sa normal ang buong kapaligiran. Tumayo na si Maris at umuwi ng bahay na kanilang tinutuluyan. Naabutan niyang
Gising pa ang mga kasama sa bahay. Anita, pasuyo nga. Pakitimplahan si Ate Maris mo ng kape. Uwi ka pa ni Mang Ambo sa pamangkin na naroon nakaupo lang sa gilid at nakikinig sa kwentuhan ng grupo. Kumusta ang lakad mo, Maris? Tanong pa ni Magnus. May magaganap daw na malaking digmaan ng kasamaan at kabutihan. Magsasama-sama lahat ng elemento ng kasamaan sa isang lugar sa Mindanao. Magbubukas din sila ng portal para paahunin dito sa mundong ibabaw ang mga pinakamababangis na nilalang sa Astra. At mukhang kasama nga roon ang tatay ni Pyro. Wala raw tayo magiging solusyon sa problema ni Pyro, kundi ang harapin si Helios, kahit pa ikamatay niyong dalawa. May mga babaylan rin na darating sa digmaang iyon at kakailanganin nila ang tulong natin. Kaya bukas ay tutungo tayo roon. Igagawa tayo ni Inang Kalikasan ng portal para makarating tayo agad roon. Sumabat naman si Tomby. Ano ba yan? Gabi-gabi na lang tayong may misyon. Hindi pa nga gumagaling ang ibang bugbog ko eh. Madadagdagan na naman. Sabi naman ni Mang Ambo. Nagre-reklamo ka? E di magpaiwan ka rito. Hindi Hindi ako pwedeng magpaiwan. Dapat kasama ako sa pinakamalaking digmaan na magaganap sa pagitan ng kasamaan at kabutihan. Para naman may maipagmayabang ang mga anak ko at magiging apo ko. Ikikwento nila na ang lolo nila ay napasama sa isang malaking digmaan. Kahit pa walang kapangyarihan, purong talent at kapugian lang ang dala. Yun naman pala dami mo pang reklamo dyan. Uwi ka pang muli ni Mang Ambo at nagkatawanan na lang ang ibang mga kasamahan. Matapos magkape ni Maris ay sinabi nitong, sige na, magsitulog na tayo. Ayos lang kahit tanghali na tayo magising bukas para naman makumpleto ang tulog natin. Oo sige, sulitin natin ang tulog. Uwi ka pa ni Magnus. Tapos nagsipasok na sila sa loob ng bahay at natulog. Kinabukasan, noong magising ang grupo ni Magnus ay pasado 12:00 na. Maliban siyempre kay Mang Ambo na hindi naman nabugbog sa labanan. Kaya maaga siyang nagising at siya ang nag-asikaso ng pantanghalian. Kinalagan na rin niya ang bayaw na si Enzo dahil nagkamalay na ito at magaling na. Todo pasalamat naman ang lalaki dahil sa pagpunta ni Mang Ambo sa kanila para tulungan sila. At hindi nga lang ang pamilya nila ang natulungan, kundi ang buong lugar. Dahil sa pagkalipol ng mga gumagambalang taong lobo na taga-bundok. Pagkabangon ay diretso na ang lahat sa pagkainan. Sinabawang isda ang kanilang ulam na ayon pa kay Mang Ambo ay ipinahatid iyon ni Apong Takeda at mismong ang grupo pa ni Kai ang naghatid. Marami ang isdang ipinadala. Kaya maliban sa sinabawan ay may pritong isda din silang niluto. Saktong-sakto to Kailangan natin ng sabaw sa katawan para manumbalik ang lakas. Uwi ka pa ni Magnus habang patuloy ang paghigop nila sa sabaw ng isda na may kalamansi at sili. Matapos makakain ay nagpahinga sila at muling natulog. Pasado 4:00 ay nakahanda na ang lahat sa kanilang lakad patungo sa Mindanao. Nagsalita si Mang Ambo. Ansyeta, Enzo, maiwan na muna namin kayo. Pero babalik din kami rito pagkatapos ng lakad namin. Narito kasi ang sasakyan namin na babalikan. Iniwan lang namin iyon sa isang tindahan doon sa sentro. Mag-iingat kayo rito Pero huwag kayong mag-alala. Wala nang gagambala na masasamang taong lobo sa inyo. Inihabili na rin kayo ni Maris sa mga mabubuting taong lobo. Dadaan-daanan nila kayo rito sa gabi para masigurong walang masamang nilalang ang nag-aabang sa labas. Sige kuya, pag-iingat din kayo sa lakad nyo. Maris, Magnus, Tomby, tsaka Pandoy, maraming salamat rin sa inyo Patnubayan nawa kayo ng Panginoong Diyos sa inyong pupuntahang panibagong misyon. Walang anuman po.
Sagot naman ni Maris at Magnus, tapos tumango naman ang dalawa. Naglakad na nga ang grupo ni Magnus papunta sa puno, kung saan sinabi ni Inang Kalikasan na gagawa siya ng portal para makarating ang grupo ni Magnus sa lugar ni Lino. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Lilinawin ko lang po ha, ang mga kasunod nito ay doon na mapapakinggan sa kwento nating Aswang Killer. Naroon po ang Aswang Killer sa ating side channel na ang pangalan naman ay Kwentong Aswang Comics. Kapag nakumpleto na ang pagdating roon ng mga kakampi, ay magsisimula na ang digmaan. Bali ipupus muna natin itong lihim ng medalyon. Magpapatuloy na uli ito kapag tapos na ang digmaan doon sa Aswang Killer. Sana po malinaw ha, para wala nang mag-follow up kung nasaan ang karugtong. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magsama-sama tayong muli sa part 121. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.